Lumalabas ang karagdagang detalye sa resulta ng negosasyon ng Ukranya, Amerika at Rusya sa Abu Dhabi. At ito ang nakakagulat na balita. Sina Vladimir Zelensky at Vladimir Putin ay maaaring magkita na ng personal sa lalong madaling panahon. Parehong Ukranya at Rusya ay gumawa ng mahahalagang hakbang sa kanilang negosasyon. Sinabi ng mga source sa White House na sa negosasyon sa Abu Dhabi, tinalakay ng dalawang panig ang paglalagay ng peacekeeping forces sa Donetsk na tinawag ng mga Ruso na buffer zone. Sinabi ng mga Amerikanong opisyal sa Axios na noong ika-23 hanggang ika-24 ng Enero, tinalakay ng magkabilang panig ang lahat ng kontrobersyal na issue. Tungkol ito sa Donbas, pamamahala ng Zaporizhzhia Nuclear Plant at mga hakbang para sa de-escalation. Ipakita na tapos na ang digmaan at hindi na ito mauulit. Kasabay nito, sinabi ng Kremlin na may progreso na sa relasyon ng Russia at Estados Unidos. Partikular na nagsimula na silang magkaroon ng mga kontak tungkol sa tinatawag na mga isyung nakakainis sa Moscow at Washington. Sa pagsasalin mula sa wika ng Kremlin, parang naging normal na ulit ang relasyon ng dalawang bansa. Samantala, iniulat na nagkaroon ng pag-uusap sa Abu Dhabi sa pagitan ng delegasyon ng Ukraine at Russia nang walang partisipasyon ng Estados Unidos ng Amerika, ibig sabihin sila lang dalawa. Ano ang napagkasunduan sa Abu Dhabi? Anong bagong detalye ang lumitaw? At bakit pinag-uusapan ang pagkikita ni Zelensky at Putin? Pag-usapan natin ito. Ako si Alexi Pichi. Tara sabay nating tuklasin ng mas malalim ang paksang ito. Pero bago natin simulan ang episode na ito, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Bukod pa rito, mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pichi News. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. Doon kami nagpo-post ng mga balita agad-agad kapag may bagong impormasyon. Sige, magsimula tayo sa mga bagong detalye tungkol sa kinalabasan ng negosasyon sa Abu Dhabi. Ayon sa Axios, sa tulong ng Estados Unidos, nagsagawa ng mahalagang hakbang ang Russia at Ukraine sa Abu Dhabi para sa direktang negosasyon ni Vladimir Putin at Vladimir Zelensky. Sabi ng mga opisyal ng Amerika, noong ika-23 hanggang ika-24 ng Enero, tinalakay ng dalawang panig ang mga kontrobersyal na issue. Teritoryo, Donbas, pamamahala ng Zaporizhzhia Nuclear Power Plant at mga hakbang para sa DSK. Narito ang CP mula sa Axios. Malapit na ang pagpupulong ni Putin at Zelensky ayon sa isa sa mga kausap. Ayon sa kanya, hindi iniiwasan ng delegasyon ng Russia o Ukraine ang mga sensitibong paksa at walang kailangang pilitin. Talagang naghahanap ng solusyon ang magkabilang panig. Sabi pa ng opisyal, kung magiging matagumpay ang susunod na round ng tatluhang pag-uusap sa Abu Dhabi sa Pebrero, posibleng magpulong ang Russia at Ukraine sa Moscow o Kyiv. Naniniwala ang Estados Unidos na kailangan munang magkaroon ng pag-uusap bago magkita sina Vladimir Putin at Vladimir Zelensky. Hindi namin iniisip na malayo pa ito. Kung itutuloy natin ang direksyon, mararating din natin ito ayon sa opisyal ng Amerika. Alam mo, duda talaga akong magkakaroon ng negosasyon sa Moscow o Kyiv, lalo na kung may kasamang mga Ruso. Sabi ng mga Amerikano, nagtagumpay daw sila sa negosasyon sa Abu Dhabi. Sinabi ng Estados Unidos na naging produktibo ang mga negosasyon at naghapunan pa ang mga delegasyon sa ikalawang araw. May isa pang sipi mula sa Axios. May mga sandaling lahat ay parang magkaibigan, kaya nagkaroon ako ng pag-asa. Masaya ang Estados Unidos sa kasalukuyang kalagayan. Maayos ang lahat gaya ng inaasahan, ayon sa isang opisyal. Dati nang iginiit ni Donald Trump ang personal na pag-uusap ni Putin at Zelensky. Mas pinagtutukan niya ang isyung ito matapos makipagkita kina Zelensky at Putin noong Agosto 15 at 18. Tinanggap niya sina Mark Rutte at mga lider ng Europa, ngunit dati nang tinanggihan ng Russia ang inisyatiba. Sabi ni Foreign Minister Sergey Lavrov, dapat munang pag-aralan ang agenda at siguraduhing malinaw kung sino ang lehitimong pipirma sa kasunduang pangkapayapaan. Alam niyo naman, ang Russia. Itinuturing ng mga Ruso na hindi lehitimo si Zelensky, pero nakakalimutan nila ang kanilang duwendeng uugod-ugod. Mahigit 25 taon nang namumuno si Putin at binabago ang konstitusyon ng Russia para sa sarili niya. Sa prinsipyo, ang konstitusyon ng Russia para kay Putin ay parang isang kortisano. Sige, tawagin na lang natin ng ganon. Pero dito, baka alam nyo, hindi lang basta ganon.
Sabi ng mga Amerikanong opisyal, posibleng sa Moscow o Kyiv ganapin ang pagpupulong. Ipaliwanag ko ng kaunti ang kanilang lohika. Naaalala nila na noong Setyembre, si Putin ay mapanuyang nag-alok ng pagpupulong kay Zelensky sa Moscow. Makatuwirang tinanggihan ni Zelensky ang alok na iyon. Ipinaliwanag niyang hindi siya maaaring pumunta sa kabisera ng terorista at bilang tugon ay inanyayahan niya si Putin sa Kyiv. Natakot si Putin, ayaw pa nga lumipad papuntang Turkey para kay Zelensky noon. Lalo na siguro pagdating sa Kyiv. Umaasa ang mga Amerikano na may papayag sa kanila na bumisita sa kabisera ng kabilang bansa para sa negosasyon. Pareho silang nagyayayang magkita sa Kyiv at Moscow. Pagkatapos ilathala ni Trump ang estratehiya ng Pambansang Depensa 2026, tinawag niyang kontroladong banta ang Russia na pwedeng kausapin. Ayon sa kagawaran ng ugnayang panlabas ng Rusya, normal na muli ang relasyon nila sa Washington. Sabi ni Sergei Ryabkov, pangalawang ministro ng ugnayang panlabas ng Rusya, nagkaroon ng progreso sa relasyon ng Russia at Estados Unidos. Nagsimula na silang mag-usap tungkol sa sensitibong issue sa Moscow at Washington. Magbibigay ako ng CP mula kay Ryabkov. Kasabay ng pagtutok sa antas ng eksperto ng aming mga palitan, nagkaroon, kung gusto ninyo, ng pagbabalik sa normalidad. Sa ganitong diwa, ang ganitong uri ng mga opisyal na kontak ay isinasagawa sa mga kabisera. Hindi agad ipinapaalam sa publiko ang mga pagpupulong para mapanatili ang tamang kondisyon, pero inaabisuhan sila pagkatapos tungkol sa resulta o kawalan nito. Ngunit lahat ito ay kasinungalingan. Ito ang dahilan kung bakit. Noong Disyembre 25, muling tinanggihan ng Washington ang pagbabalik ng biyahe ng eroplano sa pagitan ng Rusya at Estados Unidos hanggat hindi pa tapos ang digmaan sa Ukraine. Paalala rin, inaresto ng Estados Unidos ang 7 ari-arian ng diplomatikong pag-aari ng Rusya sa Amerika at ayaw nilang ibalik ito kahit paulit-ulit hilingin ng Kremlin. Tinutukoy dito ang mga konsulado, mga bahay bakasyunan ng embahada, ang kinatawan ng kalakalan ng Rusya sa Washington at iba pa. Tuloy tayo. Hindi pinalaya ang mga marinong Ruso sa tanker ng aninong flota marinera kahit sumisigaw si Mashka Zakharova na ipinangako raw ni Trump ito. Bukod pa rito, hindi nagmamadali ang Estados Unidos na magtalaga ng bagong embahador sa Rusya kahit natapos na ang misyon ng nakaraang Amerikanong diplomat na si Lynn Tracy noong Hunyo ng taong 25. Patuloy iginigiit ng Estados Unidos na tapusin muna ang digmaan ng Rusya-Ukraine bago ang iba pa. Balikan natin ang negosasyon sa Abu Dhabi. Ayon sa politika, iginiit ng Moscow na dapat hatiin ng Ukraine at Rusya ang kuryente mula sa Abu Dhabi at sinakop na Zaporizhzhia Nuclear Power Plant. Ibig sabihin, dumating ang mga bastos na Ruso, ninakaw ang Zaporizhzhia Nuclear Power Plant at ngayon gusto nilang hatiin ang kuryente mula roon. Walang kasunduang naabot, ngunit suportado ng Moscow ang layuning hatiin ng Ukraine at Rusya ang produksyon ng kuryente mula sa pinakamalaking planta sa Europa. Ayon sa impormasyon ng New York Times, sa mga pagpupulong sa Abu Dhabi, tinalakay ng delegasyon ng Ukraine at Estados Unidos ang paglalagay ng neutral na peacekeeping forces sa sinakop na bahagi ng Donetsk region at ang paglikha ng demilitarized zone sa silangang bahagi ng Ukraine. Pinag-uusapan ang format ng peacekeeping forces mula sa mga neutral na bansa na maaaring maging alternatibo sa mga puwersa ng NATO na mariing tinututulan ng Kremlin ang presensya. Kasabay nito, madalas binabanggit ng Russia ang umano'y kasunduan sa Alaska na naabot ni Trump at Putin noong Agosto at hinihiling ang pag-atras ng sandatahang lakas ng Ukraine mula sa Donbas. Tinatanggihan ng panig ng Russia ang anumang mga opsyon na lumilihis sa senaryong ito, kahit na, paalala ko, ang mga detalye ng mismong kasunduan sa Alaska ay nananatiling hindi pa rin isinasa publiko hanggang ngayon. Ngayon, malinaw na sinabi ni Vladimir Zelensky, hindi kailanman isusuko ng Ukraine ang teritoryo nito sa Russian Federation. Kailangan nating magkompromiso. At ngayon nakasalalay ito sa Estados Unidos. Ipaliwanag ko kung bakit. Kahapon, tinalakay natin ito ng detalyado sa YouTube channel, pero ngayon ay bibigyang diin ko lang ng maikli. Naghihintay ang Ukraine sa pagpirma ng United States ng mga dokumento sa seguridad at plano ng muling pagbangon na nagkakahalaga ng 800 bilyon. Hindi nagmamadali ang Estados Unidos pumirma hanggat di pumapayag ang Ukraine iurong ang tropa sa Donbas. At ngayon, sinabi mismo ni Zelensky, at ito ang kanyang sinabi,
Ang dokumento tungkol sa mga garantiya ng seguridad ay ganap ng handa, 100%. Ngayon, naghihintay na lang tayo ng senyas mula sa Estados Unidos tungkol sa petsa at lugar ng pagpirma. Ibig sabihin, sinasabi ni Zelensky na hindi, ganito ang pagkakasunod-sunod. Hinihintay namin na kayo ay maging handa. Pipirmahan natin, tapos saka natin pag-uusapan ang iba pang bagay tungkol sa Donbas, hindi Donbas, at iba pa. Kaya dito muna ako maglalagay ng tutuldok. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Iyon lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.